BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 6:13. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Atugang maray na aga po sendo ko po sa ko po si Junel Cuba. Atugang sa headlines kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Sa headlines kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, padagos kunyanda na pinagatutukan kanda gobyerno na handaan na Pilipinas na makipagtabangan sa Interpol kapag ipinaluwas na ang warrant laban man sa nagkapirang mga opisyal kanda gobyerno. Representative o Congresswoman Dilima nagsampa ng prosopistong reforma sa justice system. That's police preparado naman na magtaunin na seguridad kapag nagpuon na ang hearing ka na kaso ni Digong duman sa ICC. Palasyo pinaglinaw na day holiday ang pizza 18 kada bulan kada Pebrero sa aga. Ang mga headlines kada mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po ni napagirundum. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang diwata, marhay na aga sa Indukabusa ko po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita na sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, Pilipinas preparadong makipagtabangan sa mga Interpol kapag ipinagluwas na ang warrant ni Dagu Asinmada de la Rosa sa parte na palasyo. Ipinagpayag na obligado ang gobyerno kana Pilipinas na mag-implementar kan warrant of arrest gikan sa International Criminal Court ICC. Sinabi ni Palace President o PRISA Officer Undersecretary Claire Castro na in kaso magluwasa ang ICC kana arrest warrant kay Senadora Ronalda de la Rosa, Senadora Bungo, asina nagkapira pang mga pag-iriba kani sa kasong crimes against humanity ni dating Presidente Rodrigo Duterte, makikipagtabangan sinda sa Interpol. Dagdag pa kaniya na arog ka na nagtalikod na proseso sa pagdako pa sa dating Presidente na pinagdara dumanda sa Netherlands. Piglinaw ni Castro na daipa pinagtutukara ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. an urulay kana pagbabalik kana Pilipinas para maging miyembros kana ICC. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nagsampa ni prosopistong lay si Congresswoman Laila de Lima and representante kan mamamayang Liberal Party List ng ating magsagibukan mahiwas na review asin na reform sa justice system sa Pilipinas. Sa irarom kan House Bill number 7635 mabilog nin sarong komisyon na mas busisi sa paagiman ka na pag-iimbestigar, paglapag asin man na pag-desisyon kana mga kaso kabali naman ana mga may pagkasabot sa public official asin man darakulang korupsyon. Obheto man digdi na magkaigwanin na rekomendasyon kana mga lakdang para gibo na mas episyente, transparent asin man accountable ada sistema, sabi ni Congresswoman Dilima. Anda mabagal asin madaling impluensyahan na sistema kanustisya ang nagpapaluya sa demokrasya asin rule of law. Urog na kuna digdi na oktaba ang pananagutan sa mga kasong may pagkaaram sa korupsyon. Isinagibo ka na komisyon ang mga pagdangog sa manlain-lain na lado ka na nasyon asin man
kukonsultahon sa parte kan hudikatura, law enforcement, civil society asin pribadong sektor pati naman sa marginalized sektor. Ipinagapayag ni Dilima na kinakaipuan na maisarana ang mga legal loopholes tangani man na maiwasan ang pag-aabuso, maibalik ang tiwala kan publiko sa justice system digdi sa Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagpipreparar naman ang kapulisan duman sa parte kan Netherlands confirmation charge kana International Criminal Court ICC sa kasong criminals against humanity laban sa dating Pangulong o Presidente Rodrigo Duterte. Pinaglalauman kaya ninda na may mga nagkapirang mga suportador kan dating presidente masagibunin pagtitripon duman sa lugar. Apwera pa kayan lauman ang mga anti-Duterte na magsasagibuman kan pagtitripon asin na bakasinda ana magpangabot o magkaigwanin na bulyaduhan gikan man asin na puon kan makulong ang dating presidente sa Scavenger sa prison asin nagkapira nga mga Pinoy naman ang nagsagibunin mga pagtitiripon harani duman sa lugar magigiromduman isinagibo poon kan Pebrero 23 sagkod ng 27 ang confirmation of charges laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte kan ICC na nakakulong duman sa parte kan Netherlands. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, tinawan linaw ngunyan kada palasyo kan Malacañang na daima na deklaradong holiday ana Pebrero 18 o sa aga. Ini kaya an inot na aldaw kan na Ramadan ana siyam na bulan na Islamic lunar calendar. Sinabi pa kan Palace Break Officer Undersecretary Claire Castro na mayo nin anuman na deklarasyon na holiday an inot na aldaw kan na Ramadan. Sa nasambit ng panahon kan Ramadan, an gabus na mga Muslims sa bilog na kinabanda may ritual na pinagsusunod araw kan pastin gikan mada poon sa pagkaaga sagkod na nga sa pagsulnop ka na aldaw. Kasabay kani anasambit na nga aldaw ada Has Wednesday na kung saan na pagpuon man kan Kwaresma kan mga Katolikong mga reliyon. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang nagbabaga pang barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, niresibi ni retired Supreme Court Associate Antonio Carpio ang alok kan Philippine Bar Association na maghus kan pampublikong debate laban ki Senador Rodante Marcolita tanganing itama ang subuota sa lang pahayag kani manungod man sa West Philippine Sea. Basado ki Carpio, importanteng maitama ang mga pahayag ni Marcolita tanganing daina sala pa ang publiko sa pagtubod kani. Ipinagpayag na sakop ka na nasambit ng debate ang mga isyong pinagbanggit ni Marcolita kabali ang legalidad kan West Philippine Sea asinubeto kaning tukduan ang publiko. Pinagtukar ni Carpio ang banta ni Marcolita nakasuan siya kan treason. Ipinagpaliwanag kaniya na basado sa ley nangyayari ana nasambit ng treason sa panahon kan sinasabing giyera asin manda dai sa panahon kan katuninungan asin bago ini mangyari kinakaipuan mo ng imyendahan
ang revised penal code asin man ang konstitusyon. Sabi pa man ni Carpio, kinakaipuan na sundon kan Pilipinas ang international law. Kabali na ang UNCLOS na digdi nakatalaan asin nagtutukdo kan territorial sea sagkod ng 12 nautical miles sigun pa man sa nasambit ng dating Justice Associate. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal nakatalaan na magpakuriyat ada Philippine National Police o PNP ning mga personay kani o mga tawan duman sa party kan Binondo. Iyan sa Manila ninuliman kana selebrasyon kana Chinese New Year ngunya na aldaw pinaglalauman na idideploy kana nasambit ng grupo kana Philippine National Police ang nasambit ng lugar para manda digdi sa mga aktibidades na pwedeng gibuhon kana grupo kana Filipino-Chinese community ngunya na aldaw iyo kaya ana selebrasyon kana New Year's kana mga Chinese digdi sa laog kana Pilipinas ang Binondo ana saro sa mga lugar na kung saan konsideradong yaon nakairistar asin nakabugtak ang darakulang mga negosyo kada mga Filipino-Chinese community digdi sa laog kana nasyon kung kaya dumana nakapokus ana atensyon kana selebrasyon kada sinasabing Chinese New Year digdi sa parte kan Pilipinas apwera kayanda apira kanda pag-deploy kana mga tawad kanda PNP duman sa Binondo pinagasugo manda kanda liderato kana Philippine National Police ada mga chief of police asin mga regional director pati naman provincial director sa intero nga nasyon na maga sa gibuman kana sa indang deployment ni inhuli kana dakulman na mga lugar sa ibang parte kana nasyon igwa kana mga Filipino-Chinese na kung saan masilibrar man ngunya na aldaw kan sa indang selebrasyon para man sa taunan na New Year. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal anda as Wednesday anda sinasabing sarumada sa mga pinagtatawanin na doon ipinagapayag ni Antipolo Bishop Roberto Santos na ana as Wednesday ana mas pa sa sarong ritual kundi ini sarong pagpapagirumdom sa tunay na pagbabago sa laog ka na pagbabago ka na puso bilang preparasyon sa liwat na pagkabuhay ni Hesukristo sa Pasko ning pagkabuhay. Sabi kan Bishop na si Santos ang pagbugtak nin abu sa payo ang sarong ararom asin na pagpapagirumdom kan Diyos sa kada nagsasamba asin na magbagong puso asin man na isip ipinagpagirumdum kan obispo na ana Kwaresma panahon kan pag ninilay-nilay pag babasol o pagsulsol asin sa panibagong buhay. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal anda pundasyon kanda Mandaris Education papakusugun duman sa parte mismo kanda Balsilanda ipinaglansar kanda gobyerno probinsyal kanda Basilanda ang kainut-inuting provincial Madares Development Council PMDC tanganing higot na pakusugun ang pundasyon kanda Madares o Islamic School sa nasambit ng probinsya ipinagpatindog ang konseho sa paagiman kan Executive Order number 2026-06
tangani manda na maging lay asin maisulong an institutionalisasyon kan madaris education sa kabilugan kan Basilan. Inapod man ni Propa Alsad Satar, Vice President kan Basilan Ulama Supreme Council na game changers and pagpapatindog kan PMDC para man sa mga moderison asin man moderisat o mga paratukdo, mga teachers sa madarasa. Sigun pa man kisatar, prioridad kan administrasyon ni hataman nagibuhon na mas makabuluhan ana lakdang sa pangangaipo kan komunidad sa laduman kan kurikulum. Tinawan ni Onra ni Ambassador for Goodwill Queenie Padilla ang sakripisyo kan mga asatids o mga Muslim na mga paratukdo. Sa presente, igwanin 370 na madrasa sa 255 na barangay duman sa parte kan Basilan. Nagpayag nin bilog na suporta si Isabela City Mayor City Jalya Turabin na hatamanda sa PMDC asin na ipinagsusulong na maray na pag-uugali asin pagsasabuhay kan sa indang pagtubod. Iyo ang labi sa pagiging maray na namamanwaan. Inanunsyo kan gobernador ang pagdul ning uniform subsidy sa mga paratukdo kan madrasa asin man pagpuon kan konstruksyon kan nasambit ng pasilidad. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal, inhuli man kan magkasunod na incident nin hold up asin sa presente, nagsasagibo na nin investigasyon ang pulisya sa nangyaring hold up sa tulong convenience store sa magkasuway na lugar duman sa probinsya kan Cavite. Basada sa report na nangyari ang inot na insidente sa Alphamart store asin sa Barangay Poblasyon 5, GMA Cavite, bandang alas 10:28 nin pagkabanggikon sa induang suspek na nakamotor ang nagparking sa atubangan kana sambit ng tindahan. Lunad, naglaog sa nasambit ng establishmento ang tsuper asin nagserbing lookout ansaro. Paglaog kana angkas na armado anda digdi day mapag-arma na kalibre ni na badil. Digdi hinanap tulos sa ana store crew na si alias Philip 18 sa kama nagdeklara nin hold up sinugo na buksan ang store bolt asin buksan ana kuha na 32,000 pesos na ka sa kamarikas na nagdulag sa direksyon kan Dasmariñas City, Cavite. Tinawan doon na anduang suspek na nakasuklot nin puting helmet itom na jacket asin na suklot na driver na may puting helmet naka short pants mantang dark green na jacket nakalunad kani asin armado nin day maarama na kalibre nin badil. Bandang alas 10:20 nin pagkabanggi ka nangyari man an incidente sa convenience store duman sa Anuba Road, Block 1, Lot 36 araniman sa Amares Homes, Barangay Canburol, Main, Dasmariñas City, Cavite. Kan maglaog ang duwang suspek iniladawan nakalunad sa puting Honda 125 pariyo nakasulot nin puting helmet, gray hood na jacket asin na blue na jacket. Daima natanggal ana sa indang helmet kan mga suspek asin tulos nagdeklara nin hold up sa store leader na si alias Rolanda 38 alias Roldan 32 auxiliary crew. Mayo manin itinao na datos ko na gurano ang kantidad kana nakuha kan mga holdaper. Ipinagladawan kan duwang suspek na nakalunad sa sarong kulor na puti na Honda Click asin banda puting helmet, gray hoodie na jacket asin na kulor blue jacket naglaog sa convenience store sa 4433 ATV Barangay kana Salitran 2, Dasmariñas City, Cavite. Bandang alas 11:35 nin pagkabanggi nasa laog ka na tindahan si alias Marituni 20 anyos sarong store crew asin alias Erika 24
isturkro kana maglaog ang mga suspek asin day nagaluy kana sa inda o naghali kana sa indang mga helmet nagpanggap na mga customer asin tulos nagdeklara nin hold up. Mayo pang itinataong detalye ang liderato kana sa bitnang convenience store kun gura naman ang nakuakan mga uldapper na nagdulag pagkatapos kana insidente sa laog sa nanin sa Rumbanggi. Tulong hold up ang nangyari sa manlaylay ng mga convenience store dumada sa Dasmariñas sa Cavite kung saan imbuelto ang riding in tandem na kung saan pariyong lunad nin motorsiklo. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal padagos ngunyan ada pagduhol man ni natabang kana mga miyembros kana Philippine National Police o PNP o paghanap sa puganting si Atong Ang. Ipinagapayag kan liderato kan na Philippine National Police nagabus na lugar digdi sa parte mismo kan na Pilipinas na pinagtutubdan na pwedeng dumanan ni Atong Ang. Ada padagos man na piga sasaliksik asin na piga dudumanan kan na mga miyembros kan na Philippine National Police o PNP. Iyan tangani man na iberipikar kung yaon asin nahiling ana presensya kana puganting si Atong Ang. Si Atong Ang ada pinagasasabi na akusado sa parte kan pagkakawara kan ginatus na mga parabulang sagkud ngunya da imaaraman kan mga miyembros kan na Philippine National Police kung sa ina nagtatago ang puganting si Atong Ang. May mga report na digdi sa Bicol Region pinagapasyaran na kan nasambit ng grupo kan mga autoridad asin man kan CIDG ang nagkapirang mga lugar na posibleng dating dinudumanan ni Atong Ang kan ini aktibo pa man na nagbubulang sa ngunyad ana mga miyembros kan na Philippine National Police padagos man sa paghagad ni na ayuda asin na paghanap ni na mga impormasyon na gikan na sa publiko. Iguana nin patong na 20 milyones pesos si Atong Ang para sa siisay man na persona na pwedeng iyo ana makatao ni mga pahayag asin impormasyon kung saan pwedeng madakop asin pwedeng nagtatago ang puganting negosyanteng si Atong Ang. An iba pang detalyes kan mga barata sa luwas ka nasyon asin sa kinabanin karawat patin bareta lokal at yan po pagkatapos lang nin pagirumdum. BBS Basta Bareta Sigurado. Ato kang unyan sa detalyes kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Liwat na pinatunayan kanda grupo kan Philippine National Police o PNP digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur an sa indang paglapigot asin dedikasyon sa pagdanay kan katuninungan asin kanda karahayada matapos an matrayumpong pagkakadakop kanda sarong most wanted person asin na tulong iba pang mga wanted person sa magkasway na operasyon sa manlaylay na parte kan na probinsya kan na Camarines Sur. Saro na dyan duman sa Banuan kan na Tigawon na Camarines Sur kung saan nadakop si Erson 46 anyos construction worker asin saro man na bin 53 anyos para uma pariyo residentes kanda Tigawon si Erson dinakop sa kasong attempted murder. May piyansa na 120 mil pesos na kantidad mantang si bin piga dakop man sa kasong pagbalga kan Section 77 kan PD 705 of illegal logging na may piyansang 24 mil pesos dinakop duman sa San Jose si alias Courts 47 anyos negosyante kan Gua
Camarines Sur sa pagbalga kan 1119 na 72,000 pesos ang piyansa. Duman sa libmanan na dinakupman kan Libmanan Municipal Police Station na si Balata 50 anyos mayo nin trabaho sa pagbalga kan 10591 illegal possession of firearms na kung saan na digdin nahatulan siya nin mayong piyansa. Isinagibo ang operasyon da bunga naman kan napatakaran kan na PNP gamit ang mga body worn cameras para man sa transparency asin mga nagkadarakop ng mga individual yaon ngunyan nakakulong sa manlain-lain ng mga hipatura kan na pulisya, sabi ni Colonel Virgilio Ulalya Jr., Provincial Director kan Camarines Sur PPO, and sa iyang bilog na suporta sa alangkaw na kumpiyansa kan grupo kan kaugma CAPS na pinagkukonsira ang pagkakadako pa sa sarong high-ranking wanted person bilang patunay kan dedikasyon asin profesionalismo kan pulis. Tinawan na doon kani ang padagos ang PPO sa paglapag sa iba pang nagtatagong mga kriminal. Siniguro sa publiko na magdadanay na makusog ang sa indang kampanya para man sa katuninungan na karahayan kan bilog na probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nasa linya si Boyet Paderes. Boyet Kamin. Matrayumpong na isagibuan sarong joint drug bypass operation kan sarong Bagidyan sa barangay San Roque sa Banwa ading Kamaligan, Camarines Sur, kung saan 4 na lalaki ang naarestar. Ang operasyon pinangitan kan PDEA Camarines Sur kapartner ang Municipal Drug Enforcement Unit kan Kamaligan NPS na pinamamayan ni Police Captain Rick Reginales asin iba pang operatiba sa libong operasyon lagos lang ipinasaraan sarong arong na giligibong kuta kan mga adik na kumpiskar ang kantidad 68,680 pesos ng droga asin mga drug paraphernalia. Mientras tanto sa upang harong ang sinakyada ka mga autoridad sa sinambit man na barangay kung din sa upang adik ang nakuha ng kantidad 34,680 pesos na Cebu. Ang mga nalisar na suspect nasa kustodiya niya ang Kamaligan Municipal Police Station. Para sa BBS News, Boyet Paredes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nadakop man kan kapulisan ang tulong mga individual matapos isinagibong anti-illegal drug operation sa laog mismo kan na probinsya kan Camarines Sur kan nakalis na aldaw. Isinagibo ang operasyon na pinagasarong puwersa kan bula PNP, Provincial Intelligence Unit asin man kan 2nd Provincial Mobile Force Company kan na PNP Provincial Office kan na Camarines Sur CSPPO, PNP Drug Enforcement Group 5 asin kan ODRDO Regional Office number 5 kan Drug Enforcement Unit na nagresulta sa pagkakadakop kan mga suspect na sinda alias OC, Celso asin na Jan na pinagkukonsidera na sinasabing mga high value individual. Nasamsam kan mga autoridad sa nasambit ng operasyon kanakalis na aldaw iyo ang 40 nga pidasong hetzel transparent na plastic sachet na may laman ng pinagtutubudan na shabu asin nagtitimbang ni 200 gramos ang timbang, nagaabot sa kantidad na standard price na 1,360,000 pesos ang kantidad kan nasambit ng drogang nakumpiskar duman sa Banwan kan bula Camarines Sur. Nasa kustodiya ngunyan kan bula PNP ang nasambit ang mga suspect asin sinda ang nakakaatubang sa kasong pagbalga kan Republic Act 9165 o ang pinagapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang matrayumpong operasyon digdi and sinasabing parte kan enhance management o managing police operation asin na pinakusog na kampanya laban sa illegal na droga na ipinapasunod kan liderato kan Philippine National Police o PNP Regional Office number 5. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyanda sa lado lokal.
Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, yaon ngunya na nakapula alert ang Philippine National Police sa parte kan Bicol Region o ang PNP Regional Office No. 5 bilang preparasyon mana sa selebrasyon kan Chinese New Year ngunya na aldaw Pebrero 17, 2026 tangani mana na masiguro naligtas asin matuninong ang selebrasyon kan Chinese New Year sigun sa PRO 5 nakaantabay ang mga kapulisan asin preparado na magrespondi sa anuman na oras na magdanay ang katrangkiluhan asin kaligtasan kan na publiko sa gabus na aktibidad kasumpay kan selebrasyon kan Chinese New Year ngunya na aldaw sa ngunya na 5 mga aktibidad ang padagos na pinagmomonitor kan PRO 5 kabali na dyan ang Dragon Dance Parade asin ang mga motorcades na pwedeng isagibo asin papartisiparan kan maabot sa 1,900 na mga partisipante sa parte mismo kan siyudad kan Naga asin man probinsya kan Albay na digdi nag-activate naman ni na mga border control point tangani man na maiwasan ang posibleng banta sa lado kan seguridad. Nakadeploy ang Quick Response Team asin kasurug Disaster Emergency Assistance Response o kasurug DER DER parmada sa tulos-tulos na pag-aksyon sa anuman na emerhensya magkaigwan ni na Police Assistant Desk sa mga panginot na mga Chinese Temple Commercial Center asin iba pang mga lugar na posibleng gibuan kan aktibidad basado kay Police Brigadier General Erosito Miranda o beto kan sa indang presensya bako lang ang pagpapasulod kan da seguridad kundi ang masiguro na mamamatian kan publiko ang serbisyong mabilis o marikas tapat asin na namamatian padagos man ang intelligence monitoring laban man sa posibleng banta asin organisadong grupo na pwedeng magsamantala sa mahiwas na pagtitiripon kan mga Filipino-Chinese. Siniguro kan PRO 5 ang sa indang bilog na preparasyon tanganing maging maugma matuninong as selebrasyon kan Chinese New Year kan mga Filipino-Chinese community sa bilog na Rion Bicol ngunyan na aldaw. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata kita ngunyanda sa lado lokal nasa linya si Darrell Banyas. Darrell, kamin. Nakisumaro ang Department of Environment and Natural Resources Bicol kay bahanan mga field office kay ni asin partner stakeholders sa ginibong nationwide tree hugging campaign. Ang kampanya pigpanginutan kan Forest Management Bureau na matbot na ingkabay na ron ang publiko na ipahiling ang pagpadangat asin pagtaunin importansya sa mga puunin kahoy ini sa paay kan pagkugos sa mga ini. Maawot kan simple, alagad may kamanungdanan na aktibidad na mapalangkawan karaman kan publiko dapit man sa importansya kan mga kahoy asin maitulod ang pag-ataman sa kapalibutan. Sigon kay DNR Bicol Regional Executive Director Francisco Milla Jr., ngunya na Hearts Month, apar sa pagpahiling kan pagkamuot sa pamilya asin mga mahal sa buhay, importante man na ipahiling ang pagmakulog sa kalikasan na nagtataunin malinig na duros, istaran asin kabuhayan. Dahil ligipin ang kamera niya ang publiko na makisumaro sa sinambit ng kampanya. Nauso na ang tree hugging. Iniinot ng namidbid kan dekada 1970 sa paay kan Sitco movement duman sa India bilang saro sa environmental protest. Sa presente pigmimidbid man ini, minuli sa mga benepisyong dara kaini sa salud, kabali na ang pag-ina kan stress, asin man anxiety. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas. Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, nagsagibo ang gobyerno provinsyal kan libreng medical mission sa Banwan kan Pamplona, Camarines Sur.
iada bilang parte na padagos na pagdul na serbisyo sa salud sa mga residente sa nasambit ng lugar. Sarong kampanya kanda lokal na gobyerno kan probinsya kan Camarines Sur na dai natatapos iada sa paagimanda kanda mga programa na itunutulod kan mag-aramang Villafuerte sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur na pinapamayuan ni Gobernadora Elre Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asinmad ni Congressman Migs Villafuerte ang pagdul nin tabang sa parte mismo kanda problema sa salud kan mga residentes iyo ansaro sa pinagatututukan kanda mag-aramang Villafuerte sa laog kanda probinsya ning Camarines Sur. Dakol na mga residentes ang nakapagpakonsulta dyan sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur na nakaresibi kanda libreng bulong asinman vitamina dakulang tabang subot ini orog na sa mga senior citizen asin mga pamilya na limitado sana ang akses sa parte kanda serbisyo na itinatao. Ada parte mismo kanda kampanya sa salud ansaro sa mga programa na padagos na isinusulong kanda mag-aramang Villafuerte sa laog mismo kanda probinsya kanda Camarines Sur. Poon pa kanda magtukaw si dating Gobernador Luis R. Villafuerte asinmad pinagapadagos ni Gobernador Elre Villafuerte sagkod nang ni Gobernador Luigi Villafuerte asinmada ni Governor Migs Villafuerte kan makabalik si Gobernador Elre Villafuerte sa pagiging gobernador ngunyana na taon mas lalo pa nga kuminusuga ada kampanya sa pagdul nin tabang asin programa sa salud digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur kun sa gabus na lugar asin na sityo maging sa mga kustalis na mga lugar inaabot uro aldaw kan medical mission na itinatao kan pamilya Villafuerte. Mientras tanto, mga benepisyaryo man duman sa Banwaan kan Baaw asin syudad kan Iriga ada nangangaipuan nin mobility assistance ada padagos manda na pinagatawan ninda atensyon ninda Gobernador Elre Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin ba ni Congressman Luigi Villafuerte maugman nindang niresibi ana magayon asin na di kalidad na mga wheelchair na dakulang tabang subuot para sa inda asin sa indang pamilya sa paagi kani mas dakul ng bisis sa indang makakapasyar sa mga gusto nindang dumanad asin na makakapainit na sa kada pagkaaga ninhuli kanda modernong wheelchair na pinagtausa sa inda kanda gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman kanda pamilya Villafuerte. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal inaresto naman sa parte mismo kan Banwaan kan Minalabak Camarines Sur ang 34 anyos na lalaki na si alias Jan sa ginibong bypass operation kan nagtalikod na aldaw. Iyanda pasado alauna nin pagkahapon na bakalan anda suspect kana ismagel na sigarilyo na nagkakantidad 50,000 pesos mayo nin graphic health warnings asin mga dokumento an mga ni kaya balga sa lay na bintahan kaniya maatubang si alias Jazz o alias Jan sa kasong pagbalga sa Section 94 kan Republic Act 7394 and Consumer Act Section 264 asin 265 kan na RA 8424 National Internal Revenue Code RA 10963 o ang pinagapod na train law asin ang Republic Act 10643 Graphic Health Warning Laws. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, mga bagong ugbon na mga ido inapon lang sa may atubangan kanda Hall of Justice kan Iriga City. Digdi manumanong pinainom nin gatas ni Mr. Iraula anda tulong mga ido
na subuot bagong mundag na inabandona o inapunsa na duman sa atubangan kan Hall of Justice sa siyudad kan Iriga. Pangapudan kan misis na dainaman na kota na gibuon na ang mga arog kaning mga ido ninulita buhay pamad sinda kan idaklag asin ni ada marayman kota na nga atamanon dai inaabandonar ang mga ini sa irarom kan Republic Act 8485 o ang inaapod na Animal Welfare Act of 1998 sinusugo ang mga may kadsadiri kan mga ido o mga hayop na tawanin tamang pangangataman asin pagkakaan ang mga atama ng mga hayop ana nagbalga sa ley kini pwedeng pamultahon ni naabuton sa 1,000 sagkod ng 500 o sagkod ng 5,000 pesos asin pagkakakulong ni naabuton sa 6 na bulan. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kitang unyan sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata na kitang unyan sa luwas kan nasyon sa tuyang barata sa lado na internasyonal nakatalaan na magsagibo ni na pag-uurulay ang mga opisyal kan US asin man Iran gigibon ini ngunyanda o sa aga nga aldaw ka na Miyerkules duman sa Geneva, Switzerland. Papanginutan ni US Special Envoy Steve Witkoff asin ana manugang ni US President Donald Trump na si Jared Kushner. Sa lado naman ka na Iran, iniyo sinasabing papanginutan man kan Iranian na Foreign Minister Abbas Araghchi asin magiging mediator sa pag-uurulay si Omani Foreign Minister Bard al-Busaidi. Ang pagkakaigwanin pag-uurulay iyo ang pinakabagong diplomatic effort para maiwasan ang anuman na lakdang kan US military laban sa Tehran asin para man maiwasan na maglala ang tensyon. Inot nagsagibo nin pag-uurulay ang duwang lado o duwang nasyon kan Pebrero 6 isinagibo iyan duman sa Muscat, Oman. Sinabi kan Iran na preparado sinda kanda nuclear deal sa US para dagos ng mapakaray ang problema sa pagultanan kan nasyon kan Iran asin man nasyon kan Amerika. Sa tuyang barata ngunyada sa kinabanda ni Karawat, pinuuna na kan Gilas Pilipinas ang 10 aldaw na training para man sa second window kan FIBA World Cup Asian Qualifiers. Basado kay Gilas head coach Tim Kuhn na may nagkaparang mga pagbabago sa line-up kan National Basketball Team. Kinuaninda para man sa ensayo si Justin Baldasar kung sa Converge asin igwainin average na 14.8 points asin 14.2 rebounds. Siya ang magiging tabang sa kawaraninda kay Soto asin man Kenton Milyura Brown. Dagdag pa manikun na digdi nagdesisyon si Milyura Brown na daimo na magbali sa Gilas Pilipinas mantang si Soto kahali pa man lang sa pagkarahay sa iyang injury na igwanin torneo pa ining papartisiparan duman sa Jaan. Sa inot na aldaw kan sesyon nagpartisipar sinda Justin Brownlee, June Mar Fajardo, Scotty Thompson, Calvin Optana, CJ Ferris, Chris Newsom, RG Avarientos asin Teroy Rosairo. Makakaatubang kan Gilas ang New Zealand sa maabot na sa 26 kan bulan kan Pebrero mantang ang Australia man sa maabot na sa 1 kan bulan kan Marso.
Iyan mga tugangan kat teripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyin na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang ako si Jonel Cuba mabalos kan sa inong pagantabay mapasatuya pulugadan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:08. Mga tugang diwata, marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata mitang unyada sa lado lokal. Sa tuyang headlines kan mga barata sa lado lokal, 34,000 pesos na kantidad kan illegal na droga na asamsam kan mga autoridad. LGU asinmad kan pili patinamad milaor nagsagibo kan surprise inspeksyon sa BEPC. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal, bomb threats sa nagabungan need suspension kanda klase asin trabaho sa PSUE Goa Camarines Sur. Pamayu pa ka na mga barata sa lado lokal anda pagkakaigwan ni nahababang pamasahi sa parte mismo kanda airport dyan sa Banwaan kanda pili Camarines Sur bunga kanda gigibuna modernization kaidi. Yan ang mga headlines kanda mga barata anda mga detalyes at dyan pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang liwata, marahay na aga sa Indogabos. Ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata na kita ngunyada sa lado lokal. Sa detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagsagibunin surprise inspection anda LGU sa Banwaan kan pili Camarines Sur asin damana anda LGU sa Banwaan kan Milaor duman sa BEPC dressing plant kasudod man kan mga reklamo kan mga residentes mapadapit sa subuot parong asin kalidad kan tubig gikan sa sapang pinagbubulusan sa nasambit ng lugar. Pinagpanginutan ni Mayor Bing Yuste asin man Mayor Maribica Solano ibanan ang duwang alkalde ka na Banwaan ka na pili asin man Banwaan kan Milaor Camarines Sur sa pag-inspeksyon sa nasambit ng lugar. Kaibanan ana Menro Sanitary Inspector PNP RHO asin man ada mga kapitanis kan barangay duman sa Palestina asin man sa Palestina pili Camarines Sur asin man San Antonio kanda Banwaan kan Milaor pigtukar kay banan ana representante kan BEPC ang mga lakdanga parman sa kalinigan kan sinambit ng sapa magsasagibo ang DENR EMB kan pinagapod na Soil, Water and Earths asin isa sa irarom sa Technical Committee hearing ana nasambit ng mga issue padagos ang koordinasyon kan duwang LGU para man sa kaligtasan kan komunidad. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Nasa linya si Boyet Paderes. Boyet Kamin. Mas lalo ko nila pinakusog Naga City Dangerous Drugs Board ang sa ilang mga programa dapit sa aftercare program para sa mga persons who use drugs. Sa kapihan na dahil na magbalik sa malain na bisyo ang paggamit kang illegal na droga arong kang marijuana asin shabu. Sigun kay tuti importante pamayokan NCDDB sila kailing malikayan na igwang magbalik sa bisyo o rugrang nasa dati silang komunidad. Kaya perming naghahagad ng tabang alin sa ilang mga magurang. Kakaigwa pa sila ng programa asin counseling sa mga ispilahan.
nakulang angat sa inda ang programa ini nakakamundo lang ta igwang mga parsungki ang dahil na maaraman kung harain na dahil nasumot taga-attender sa meeting at seminar na tigkukondusir kan mga barangay official. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, si Gobernador Elray Villafuerte kada probinsya kan Camarines Sur may ipinaabot na minsay para man kay Nelson Ligacion, Congressman kan 3rd District kan Camarines Sur. Ano kaya ang magigibong kasimbagan kan representantes kan 3rd District kan Camarines Sur sa social media. Asin digdi ipinagpaig ni Camarines Sur Governor Elray Villafuerte na igwaining mensahe kay 3rd District Congressman Nelson Ligacion na tawanan kaning atensyon an sumbong kan nagkapra nga mga concerned citizen kasumpay kan subuot duwang substandard anomalous na subuot flood control project dyan sa Banwaan kan Ocampo, Camarines Sur. Basado man kay Villafuerte, importanteng mataawanin linaw ang mga aligasyon tangani man masiguro na maraya asin na ipapasunod ang mga proyekto asin na nagagamit nin tama ang pundukan Banwaan. Kasumpay kani pinag-agad man kan gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur sa Department of Public Works and Highways o DPWH Central Office sa liderato ni Secretary Benz Dizon asin sa DPWH Regional Office number 5 sa irarom kan Regional Director na si Tanggul na maga sa Gibo kan Maricas asin patas asin mayong kinikilingan na investigasyon. Obheto kay niya ang pangapudan na digdiya maaraman ang tunay na kamugtakan kan nasambit ng flood control project asin maaraman kung may pagkukulang o pagbalga sa implementasyon kaniya. Pinagpayag ni Governor Elray Villafuerte na kinakaipuan lang magpaliwanag si Congressman Nelson Ligacion bilang iyo subuot ang representante kan ikatulong distrito kan probinsya kan Camarines Sur kung sa ina kabali ang Banwaan kan Ocampo sakop kan 3rd District kan Camarines Sur. Subuot dapat na maaraman kung sisay ang igwanin pananagutan asin mapatunayan na may pagkukulang anomalya sa proyekto, sabi pa man ni Gobernador Elray Villafuerte. Sagkod ngunyan mayo nin reaksyon si Nelson Ligacion, Congressman kan 3rd District kan Camarines Sur sa pangapunan ni Gobernador Elray Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, konuntan din niya magali kay Darrell Banyas. Darrell Kamin. Pinanginutan ni Police Colonel Virgilio Olalia, Provincial Director kan Camarines Sur Police Provincial Office, an official na turnover kan Information and Communications Technology Equipment para ini sa e-booking as in fingerprint capturing system. Kaibahan ang mga waistcoat vest sa mga ipatura kan pulis sa Banwaan kan Pili, kanaman as in Milaor, pati naman sa 1st as in 2nd Provincial Mobile Force Companies. Ini kan ginibukas sa Udma, dyan sa Camp Colonel 1 Miranda sa Concepcion Grande, digdi sa Naga. Mawot kan pagdistribute ng kagamitan na mapakusog ang tibay sa operasyon, mapakarhay ang kakayahan sa investigasyon, asin masiguro ang kaligtasan kan makabuhan kan sa indang mga police operations. Tinawando ni Police Colonel Olalia na importante ang padagos na pag-upgrade kan kagamitan asin man proteksyon tangarig na makapagtaunin marikas, malalauman asin salbadong serbisyo sa publiko. Subot makakatabang ang bagong mga kagamitan sa mas tultol na pamamahala kan datos asin sa kadagdagan na proteksyon kan mga pulis. Parte ini kan padagos na paghinguwa kan Camarines Sur Police Provincial Office na modernisaron ang operasyon kan pulis asin mantiniron ang kaligtasan kan komunidad sa bilog na probinsya nin Camarines Sur. Dagdag na baleta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta
sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, bomb threat sa nagbunga ni na suspension kan klase asin trabaho duman sa PSU Guwa Camarines Sur. Isinuspindi tulos ana lauga sa klase kana opisina asin da klase sa Partido State University Guwa Camarines Sur kana sudma Pebrero 16 aldaw kan Lunes matapos na makaresibi anda nasambit ng eskwelahan kada universidad kada bomb threats bilang parte kan aksyon tulos nagsagibo ni busising pag-inspeksyon ang PNP exclusive ordinance o ordnance disposal and canon group sa laog mismo kana campus tangani man masiguro ang kaligtasan kan mga estudyante asin man kana mga maestra pati naman mga empleyado kana sambit ng eskwelahan sa tao kani mayo man ninako ani anuman pampasabog o bomba sa kainahinalang bagay duman sa nasambit ng lugar. Ngunya na pagkaaga liwat na magpapadagos ang klase asin man trabaho sa parte kan Partido State University duman sa banwaan kan Goa Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, maabot sa 72 na mga instructor kan government o kan Gobernador Mariano Villapuerte Community College Google certified na. Sinasabing 72 na mga instructor gikan man sa community college na digdi pinapamayuhan kada gobyerno provinsyal kana Camarines Sur ang matrayumpo na nakapasa asin na nakamtanda ang Google Certificate Educator Certification Level 1 and Level 2 sarong importanteng lakdang sa padagos na digital transformation na sektor kan edukasyon sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines Sur. Ang mga bagong Google Certified Educators ang nagtutukdo sa mga campus kan Governor Mariano Villafuerte Community College duman sa banwaan kan Libmanan, Tinambak, Siroma, Garchitorina, Seringmada sa Baaw Community College BCC. Isinagibo anda sa indang duwang aldaw na mansinsinan o busising pag-aadal o training kanda nagtalikod na Disyembre 4 asin 5, 2025 sa Digital Transformation Center sa Capitol Complex sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Iyan sa pakikipagtabangan sa Google Philippines natauanin training kan hands-on na pangyayari asin na bastanting preparasyon tangani man na makapasar sa International Certification Assessment. Pig-umaw ni Gobernador Elry Villapuerte kada Camarines Sur ang mga instructor sa saindang trayumpo asin tinawan doon ang positibong epekto kani sa edukasyon sa laog mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Ipinapailing kan milestone na ini malinaw na pag-asenso asin pagpapakusog kan sektor kan edukasyon sa parte kan probinsya kan Camarines Sur. Ang trayumpo kan mga instructor sa pagkamit kan Google certification ang patunay na makusog na epekto kan digital education program asin suporta sa hubheto na makabilog nin mas matalinong Camarines Sur, sabi yan ni Gobernador Elry Villapuerte. Bilang Google Certificate Education o Educators, binisto at bilog na kinabanda kan sa indang karahayan asin tibay sa paggamit kan mga digital tools arog kan Google Classroom, Docs, Sheets, Slides, asin forms kan mapakaraya ada parte kan pagtukdo mapakusuga ana kolaborasyon asin mapakaray
anda pagpapadalagan sa party kan classroom sa paagi kan na integrasyon kan teknolohiya mas magiging interesado ana mga sinasabing mga aadalan asin mas pang mapaparikas ang pagduhol kan mga feedbacks sa mga estudyante. Pinagtibay ang sertifikasyon kan 72 na mga instruktor ang kalidad kan edukasyon sa mga community college kan probinsya kan Camarines Sur na programa kan Pamilya Villafuerte sa panginginot ni Gobernador Elry Villafuerte asin pinuunan kan dating gobernador kan probinsya kan Camarines Sur LRB o Luis Villafuerte Sr. Tinataga anda pangako kanda gobyernong probinsya nagibuhon na makabago anda globally kompetitive na mga sistema sa pagtutukdo. Kasunod kan trayumpong ini, nakatalaan na paiwason kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte ang mga programa tanganing mas pang mapadakul anda mga paratukdo na matawan nin training asin maging Google certified. Obheto kani na mas pang maisulong ang digital upskilling kanda mga paratukdo asin na maipreparar ana mga estudyante sa makabagong teknolohiya driven sa parte kan sa indang mga futuro. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado lokal padagos kunyanda ada paga sasagibon ninda mga simposium kanda liderato kanda Philippine National Police. Iyan tangani man na tawanin na doon ana mga importanteng mga bagay na dapat na maaraman kanda mga residentes urog na kan mga kahobenisan digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Isinusulong kanda liderato kanda Philippine National Police ang mga simposium sa manlain-lain ng mga eskwelahan na asin man sa manlain-lain na mga barangay. Iyan tangani man na matawan nin atensyon ada mga yaon sa parte kana komunidad manungod man sa parte kana sa indang mga diretso urog na pag-abot sa lado mismo kanda illegal na droga kabali naman dyan ada diretso kanda mga kaakian na partikular na kung paano makakalikay sa pag-aabuso. Ana Philippine National Police padagos ngunya na naglilibot sa manlain-lain ng mga eskwelahan asin man sa parte mismo kanda mga barangay asin iba pa nga mga establishmento na pagsasadiri kan gobyerno tanganing tawanin doon maipahayag ang kampanya kan kapulisan mapadapit man sa child abuse asin man kaibanan ni dyan ada illegal na droga. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, saro na naman na nangyari nga aksidente anda nangyari dyan sa parte mismo kanda Banwaan kanda Pili Camarines Sur kung sa ina digdi envolto anda sarong lulunadan anda nasambit na nga aksidente anda sinasabing envolto anda motorsiklo asin man sarong kotse na kung sa ina nagbangga anda sa may lugar kanda Banwaan kanda Pili Camarines Sur partikular na dyan sa may lugar kanda Palestina Irido anda nasambit na nga tsuper kanda mangyari ada bangga anda nagdaraman ninda labilabing pagkakagurumo kanda bulos kanda trapiko tulus-tulus na pinagadara sa hospital ana biktima asin na padagos paman na pinag-iimbestigaran kan mga miyembros kanda Philippine National Police
o PNP duman sa Banwan kan Pili Camarines Sur anasambit na nga aksidente sa tabang man kan mga nakahiling kanasambit na nga mga pangyayari asin banda syempre yaon pa man dyan ada pagkuha kan mga CCTV camera sa nasambit na nga lugar. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, Camarines Sur Governor Elry Villafuerte pinag-umaw ang DOTR sa pagpapalaba kan runway kan mga regional airport. Pinagpaabutan pag-umaw ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur ang liwat na pangako kan Department of Transportation DOTR na paiwason ang mga runway kan regional airports asin na pagdul nin dalan sa pagbagsak o sa pagkakaigwa nin paglanding kada mga mas darakulang mga eroplano kabali na dyan ang parte kan airport sa Banwaan kan Pili Camarines Sur basado kay Gobernador Elry Villafuerte ini ang makakatabang sa parte mismo kan pagbaba kan plite sa lado kan eroplano asin man ing kami naron ang mas dakol pang mga turista na makapagbisita digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur uli man kan sa iyang lakdang si Gobernador Elry Villafuerte iyo ada saro sa nagatulod tangani man na magkaigwa ni paghiwas kanda runway sa parte mismo kanda Banwaan kanda Pili Camarines Sur tangani man na maging moderno anda sistema mismo kana sambit ng airport ada pagkakaigwa kanda sa iyang lakdang nagbunga nin huli ta digdi pinaabutan na nin budget kanda Department of Transportation o Department of Transportation ada nasambit ng airport na magkaiguan ni na budget tulong airport sa Banwaan kanda Pili asin man sa daraga kabali naman na ada dait ana papaiwason asin gigibon na moderno ang sistema. Mga tugang iyan ang kateripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang ako si Jonel Cuba mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.